Sabay-sabay na kaming pumasok sa office ng umagang yon. Sa ibang kotse sumakay ang tatlo dahil hindi pumayag ang dalawang bodyguard ko na hindi ko sila kasama sa sakyan. Bilin daw yun ni Tristan, kaya dadman na lang ako. Pagdating namin sa office, ay makikita mo kakaibang tingin ng mga empleyadong nakakasalubong namin. Ano na naman bang problema ng mga tao dito? Tanong ni Micah, nag-aabang na kami sa elevator nang dumating ang grupo ni Laura. Iiwas na sana ako para wala ng gulo, pero humarang naman si Laura. If you think mapapaalis mo ako dito, nagkakamali ka. Galit na sabi nito sa akin. Wala akong ginagawa, Laura. Tigilan mo ko. Medyo naiirita na rin ako sa babaeng to. Talaga ba? Kaya ba nagsumbong ka agad kay boss? Nalilisik ang mga mata nito sa akin na para bang anytime sasakali na lang ako. Lumapit si Steve at si Luke, kaya naman lumikot ang mga mata ni Laura. Wala akong sinumbong, Laura. Kung may nakarating man sa kanya, hindi ako nagsabit lalong hindi ang mga kasama ko. Tanggi ko sa paratang niya, pero natawa lang ito. You expect me to believe that? She smirked, as if she was disgusted with what I've said. Hindi ko na problema kung maniniwala ka. Sagot ko, saka ko naglakad para lagpasan siya. Sumunod na din ang dalawang bantay ko pati ang tatlo kong kaibigan. Pero hindi pa kami nakakalayo ay narinig ko ng sigaw ni Laura. Matapang ka lang dahil may bodyguard ka. Because Tristan is behind you. Pero kung wala siya, you are nothing but a slut. A fleety gold digger slut. There were people around us na nakikiusosyo na. Nauubos na tagampasan siya ko sa babaeng to. Lalapitan na nga to ng dalawang bodyguard, pero pinigil ko sila. Hinarap ko si Laura at pinilit kong kumalma. Habang siya halos lumabas na ang litid sa galit, I crossed my arms, saka ko siya nilapitan. Alam mo, naaawa ko sa'yo eh. Simula ko habang nakatitig ako sa mata niya. What? Kasi ikaw, maganda ka. Mukha ka namang edukada. Mayaman ka. Pero bakit hindi ka magustuhan ni Tristan? You? Sigaw nito. Alam mo ba kung bakit? Kasi kahit nasa iyo ng lahat, basurang ugali mo. She was about to slap me, pero hinawakan ko ang kamay niya na mahigpit. Medyo umaray pa nga to pero hinila ko siya palapit sa akin at saka ko siya binulungan. At hindi ako slut. Tristan can attest to that. Sa palagay mo ba? Sisirain ni Tristan ang pangalan niya kung papato lang siya sa walang kwentang babae? Lumayo ako sa kanya at bahagya siyang itinulak. May hangganan ang pasensya ko, Laura. Huwag mo akong sagarin. Banta ko dito at saka ko siya tinalikuran kasunod ko naman ang 5 habang panay ang mahinang tawa ni Micah. Pak na pak! Sabi pa nito. Pagod kong binagsak ang katawan ko sa sofa pagdating sa condo unit ni Tristan. Natapos ko naman ang designs na required sa amin ng opisina. And I'm happy with what I have achieved. Nakansel daw ang flight ni Tristan kaya naman bukas pa daw ng tanghali ang uwi niya. And I cannot help but to be sad kasi sobrang miss ko na siya. Bukas ng umaga, Audrey will announce the designs na pasok sa summer collection ng Bella. Each of us will present 10 designs. And from that, pipili ng panel ng 20 designs na mapapabilang sa collection. Excited ang lahat. Well, of course, liban sa grupo ni Laura na pinanindigan ang galit sa akin with her baseless accusations. After some more minutes, ay nag-shower na ako para makatulog na. Nag-dinner kami sa labas sila Micah, May and Gina, since wala pa naman akong kasabay kumain ngayon. I can't help but to be excited since this is my first project at kung papala rin, sana kahit isa man lang sa mga gawa ko ang mapili. Because of the pressure and exhaustion, agad naman ako nakatulog not until I felt someone hugging me from my back. Napadilat ang mata ko, pero napangiti ako dahil kabisado kong amoy ng lalaking sobrang miss na miss ko. Humarap ako sa kanya, and I saw him lying next to me, with only his boxers on at mukhang galing nito sa shower. Am I that tired at hindi ko namalayan ang pagdating ni Tristan? Kanina ka pa ba? Why didn't you awake me? Akala ko ba bukas ka pa uuwi? I cursed his face and paid attention to his growing stubbles. I took a private flight. I can't wait to go home knowing that someone is missing me.
He kissed my lips immediately and my body, which is owned by him, reacted with those simple kisses that he gives. I answered his kisses the best way I could so he knows that I have been longing for him. Hindi ko nga alam pero wala na agad ang naitis ko sa katawan ko at sabik na inangkin ako ni Tristan. How was your trip? Tanong ko while caressing his chest. It's a close deal, mi amor, as always. I chuckled. Alam ko naman kasing kayang-kaya ni Tristan yon. I'll deal with that girl tomorrow. I know he is angry, kaya naman sinabi ko na wag na niyang patulan. I can't do that. No one in my company will dare to misbehave in front of you, or even talk bad about you. He is panting out of anger, at alam ko mahirap ang paumuhin to. Please, just let it pass, love. Hinarap ko naman siya kanina, and I guess hindi na niya uulitin yon. I pleaded, dahil ayoko na taga ng gulo. No, mi amor, hindi pwede. That is not a professional move. Hindi man sa'yo, baka sa ibang empleyado ko na niya gawin yon, and I cannot tolerate that. He is pissed, really, and I guess wala na din ako magagawa. I tried not to tell him, pero nakarating pa rin sa kanya. So I guess, hindi ko na kasalanan yon. Okay, ikaw naman na may-ari. You have all the right to discipline your people. Pagsuko ko, until my ass gets heavy, I got myself into sleep. Morning came, kaya agad akong bumangon para magluto ng breakfast namin. He is still sleeping so I made sure not to make a noise dahil baka magising siya. Nakadapa si Tristan sa kama, with his broad shoulders facing me. His mouth is slightly open, and it somehow made him more sexy in my eyes. I remembered how he made love to me last night over and over, na parang walang kapaguran. Kung hindi lang ngayon ng announcement ng Bella, ay baka gustuhin kong humilata na lang maghapon dahil sa pagod. I cleaned myself first before going to the kitchen. I prepared our coffee and our breakfast as well. Paniguradong gutom si Tristan pag gising niya. Kaya naman heavy breakfast ang niluto ko. Tumunog ang phone ko kaya naman tiningnan ko to. It was an alarm reminding me of a chat with my doctor today. Ang bilis ng panahon dahil isang buwan na pala kami ni Tristan. At dahil active ang make love life namin, kailangan ko magpa-inject dahil ayoko pang mabuntis. The first time na may nangyari sa amin sa yate ay natakot ako. Baka kasi mabuntis ako nang wala sa oras. Kaya naman after ng ilang araw ay nagpakonsulta ako sa doktor. It's a good thing dahil hindi ako fertile at that time. Kaya naman the doctor advised me to take a shot once a month to prevent pregnancy. Hindi ko alam kung paano ko magpapaalam sa kanya. Since nandito na siya, for sure sasamahan ako nito. Although, hindi pa naman namin napag-uusapan yon, kaya hindi ko alam kung gusto na ba niya magkaroon ng anak. Good morning! He happily said and hugged me. Munti ko pang mabitawan ang sinasalin ko na fried rice dahil hindi ko namalayan ang pagdating niya. Good morning, love. Bati ko naman sa kanya. He kissed my temple, saka inagaw sa akin ang bowl ng sinangag at tinala sa mesa. Nagsalin ako ng kape sa tasa namin, saka ako naupo para makakain na kami. Mi amor, stop drinking coffee, sabi ni Tristan, kaya naman nagtaka ko. And why is that? Tanong ko, saka ako humigop ng kape. Wala ka pa bang nararamdaman sa katawan mo? He asked, habang nilalagyan ako ng kanin sa plato. Anong nararamdaman? I asked, since I don't have any idea. I mean, baka may baby na tayo. You know what I mean, mi amor? Walang nasasayang sa similya ko. Baka mamaya niyan buntis ka na pala. He was smiling while saying that. I look in his eyes and he is excited. Naguluhan tuloy ako. He wants a baby. Pero paano ko ba mabibigyan yon? Hindi pa pwede. Not now pero hindi ko kaya makitang lungkot sa mata niya. The moment I say that I'm having a shot. Hey, sabi ni Tristan while reaching for my hand. Don't stress yourself too much. It will come if God permits. Lalo ako natigilan dahil alam ko na gusto na talaga. Nahirapan tuloy akong lunukin ang kinakain ko. Parang may malaking bara sa lalamunan ko. I tried to smile. Saka ako ngumiti sa kanya. Mabigat ang pakiramdam ko. Sobrang bigat.
because I'm keeping a secret that may break his heart. We continue to eat pero pakiramdam ko, wala nang lasang kinakain ko. I was just thankful na natapos kaming kumain at naghanda ng pumasok. I was excited kanina pero natabunan yun ng lungkot sa nararamdaman ko. Wala naman ako magawa dahil hindi pa talaga ako handa. If he will ask me 2 years from now, maybe then, handa na ako pero ngayon, hindi pa talaga. Magkahawa kaming pumasok sa kumpanya. Nasasanay na din ako sa tingin ng mga tao. Well, hindi ko lang mabasa if it's due to happiness or bitterness. But I couldn't care less. Ang mahalaga ay nagkakaintindihan kami ni Tristan. Well, besides sa pregnancy issue, wala pa naman kaming hindi pinagkakasunduan. Are you ready? Tanong ni Tristan sa akin as we made our way to the conference room kung saan gagawin ang announcement. Yes, sabi ko as my heart beats erratically. Good morning ladies and gentlemen. We are gathered here today para sa announcement ng mga nakapasok na entry for our summer collection launch. Si Audrey ang nagsalita nang simulan ang meeting na to a few minutes ago. Everyone was excited para malaman kung kaninong gawa ang nakapasok para sa launch. As you all know, ako ang gumagawa ng cut para mapili ang mga deserving designs ng team natin. But since nagkaroon tayo ng issue, I decided to step back and let the board handle it. I heard gaps and whispered upon Audrey's announcement. And I guess it was the best decision for all of us. I also invited one of the prestigious designers here in the country to help the panel in their decision. She added, our panel is none other than Ms. Tin Samonte, Mr. Damon Sarmiento, Mr. Jonas Serrano, Mr. Daryl Valencia, and of course, Mr. Patrick De Vera. Everyone clapped as they heard the names of the panel. Nakaramdam ako ng kaba at the same time tuwa. Well, of course, you know that these 4 guys over here are Bella Philippines co-owner, so they have all the right to choose. Now all of your designs are presented and had been carefully deliberated by our panel. And take note, hindi nila alam kung kaninong gawa ang bawat designs para maiwasan natin ang issue that we are favoring someone. Audrey darted her look at Laura's table, kaya lahat ng tao dito ay lumingon sa kanila. They all nodded their heads at kung pwede lang siguro magtago sa ilalim ng mesa ay ginawa na nila because Audrey's eyes are piercing. Tristan, who is sitting next to his friends, also looked at Laura's group with evident rage in his eyes. Now, I give to you, your CEO Mr. Tristan Montefalcon. Malakas na palakpakan ang sumalubong sa pagtayo ni Tristan. I can help but feel proud for him, knowing how these people respect him. Wala man ako sa tabi niya, habang nagsisikap siyang gumawa ng pangalan, but still, I'm so proud of him. Good morning everyone. I know everyone is excited to see the results. I know you have been working hard these past weeks, and I can say that I'm so proud of my team. Pumalakpak muli ang lahat sa sinabi ni Tristan and went quiet when he raised his fingers. The board and of course Miss Amonte saw your designs, but I never did since kakauwi ko lang last night. But based on your feedbacks, I would like to congratulate you all for all a great job. And I would like to take this chance para sabihin sa inyong lahat that I don't tolerate bullying in my company. Natahimik ang lahat sa sinabi ni Tristan. I can see his eyes roaming around the room and I can say that he is angry. Wala kayong karapatan na hiyain, saktan, and talk dirty about your coworkers. Our personal life is not your concern, so learn to respect your fellow workers' privacy. Kung may problema kayo sa pamalakad at sa mga desisyon ko, take it to the HR and don't do scandalous things in my company. Do I make myself clear? Yes, sir. Sabay-sabay naming sagot. This will be my last warning, and I'm serious. Kung hindi nyo kayang sumunod sa patakaran ko, you might as well get out of here. Natahimik ang lahat hanggang sa bumalik sa upuan si Tristan, and Audrey took everyone's attention. Are you ready? Tanong niya, and everyone cheered except Laura's group. Okay! The chosen designs will be flashed in the projector.
So again, good luck guys! Tumahimik ang lahat nang isa-isang ilabas sa projector ang mga napiling designs. Yes! Sabi ng isa nung unang ipakita ang design niya. Oh my God! Thanks! Yes, that's mine! Sigaw naman ng isa. 15 designs are already chosen, pero ni isa sa mga designs ko ay wala pang lumalabas. Nagkibit-balikat na lang ako, since unang saba ko pa lang naman. Even Gina, May and Micah's designs ay hindi din yata napili. Dahil hindi ko sila nakikitan sa nagre-react na natili ang mata ko sa projector. At hindi ko mapigilang maluha na makita kong sumunod na disenyong lumabas. It was my design. That was the white summer dress na ginawa ko noong nasa junior department pa ako. Hindi ako makapaniwala dahil ang ganda ng tingnan sa screen. After 2 more designs, lumabas uli ang gawa ko. It was the mini skirt na dinarnuhan ko ng lacy blouse na perfect sa summer outings. Lightweight lang ang tela at hindi masyado matingkad ang kulay. Perfect for summer outing. Napuno ng palakpakan ng room. Masaya ang lahat pati na yung mga hindi napili sa gawa nila. Try again next time, sabi nga nila. After the presentation, ay bumalik na ang lahat sa mga opisina nila. Bumalik na din ako sa opisina at agad kong tinawagan si nanay. O Denise, kamusta? Masayang tanong ni nanay. Nay, may good news po ako. Napili pong 2 sa gawa ko. Nabanggit ko na kasi to kay nanay noong tumawag ako at sinabi niya na ipagdarasal niya na may mapili sa gawa ko. Ganun ba anak? Naku, salamat sa Diyos. Congrats anak ha, ang galing talaga ng anak ko. Masayang sabi nito. Salamat nay, kayo po yung inspirasyon ko at si Tristan po. Gusto ko na din kasing ipakilala siya kay nanay sa lalo madaling panahon. Tristan? Opo nay, may boyfriend na po ako. Talaga ba anak? Naku buti naman at natagpuan mo ng lalaking para sa'yo. Akala ko magpapakaburo ka na eh. Biro pa niya sa akin. Ipapakilala ko po siya sa inyo nay, medyo busy lang po kasi kami ngayon. Masaya ka ba anak? Tanong ni nanay. Opo nay, masayang masaya po. Inaalagaan po ako ni Tristan at mahal na mahal ko po siya. Nakangiting sabi ko na para bang magkaharap lang kami ni nanay. Masaya ako para sa iyo anak. Palagi ka mag-iingat dyan ha? Opo inay. Sagot ko naman agad. Nagkamustahan kami hanggang sa pumasok si Tristan sa loob. Sige po nay, tatawag po uli ako. Mag-iingat din po kayo dyan. Ibinaba ko na ang phone ko, saka inilapag sa mesa. Tumayo ako at niyakap si Tristan. Congratulations, mi amor. He kissed my cheeks, kaya mas lalong humigpit ang yakap ko sa kanya. Thank you, love. Sobrang saya ko. Hindi ako makapaniwala. Sabi ko dito, you deserve it, mi amor. Dahil talagang magaling ka. And wala sila masasabi ngayon dahil patas ang naging laban. I look at him habang nakayakap pa rin ang kamay ko sa kanya. Thank you, love. Thank you for inspiring me, for giving me this chance to fulfill my dreams. Sabi ko pa sa kanya. Inabot ko ang labi niya and kissed him and he kissed me back. We shared an earth-shattering kiss which made him groan. Gusto ko na sanang umuwi para masolo kita. Pero may lakad pa kami ng mga kaibigan ko. But I'll be back later. I'll pick you up. He again kissed me, but it was just short. Sige na, lumakad ka na. Sabi ko dito sabay tulak sa kanya. Eat your lunch, just stay here and invite the 3 girls. Nag-order na ako ng food nyo. Huwag ka nang pumunta sa cafeteria. Bili ni Tristan sa akin, kaya tumango na lang ako. I texted Micah pagkaalis si Tristan at sinabi na umakyat dito para sabay-sabay kaming makapag-lunch. Masaya naman sila para sa akin at wala ko nararamdamang kaplastikan. Humabol pala ang design ni Micah, kaya double celebration to para sa amin yung mga bagong kaibigan ko. Dumating din si Ma'am Ocampo dahil binanggit ko to sa kanya at masaya naman siyang nakijoin sa amin. Congratulations to the both of you. Sabi niya sa amin ni Micah. And to both of you, huwag pang hinaan ng loob ha. Marami pang darating na chance kaya pagbutihin lang palagi. Baling naman niya kay Gina at May. Yes ma'am. Sabay-sabay naming sagot. We enjoy the food dahil masarap talaga to.
Pakiramdam ko nga, tumataba na ako dahil kapag si Tristan ang kasama ko, you cannot skip meals. Eh ma'am, paano po si Laura? Hindi po ba siya tatanggalin ni Sir Tristan? Gina curiously asks kaya sinaway ko naman to. Tama naman si Gina, Miss Denise. Dapat talaga tinanggal na yan ni Sir eh. Hindi lang naman ikaw ang binubuli niya, pati yung mga bangguhan dito. May also added, same sentiments here, Miss Castro. Kung ako lang ang masusunod, tinanggal ko na sa trabaho yung magditang yan. Pero wag kayong mag-alala. Tristan already gave her a warning. Pag inulot niya pa yan, magsimula na siya maglakad palabas ng Bella. Hindi naman ako nagulat sa reaksyon ni Ma'am Ocampo. Dahil alam kong strikta to at nasa katwiran talaga. Hindi ko nga alam kung bakit binigyan pa ng second chance si Sir Tristan yan eh. Sa totoo lang, hindi ang tipo ni Sir ang magbibigay ng second chance. Well, I guess, nakakapagpabago talagang pag-ibig. She looked at me and she smiled and I felt my cheeks turn red. Naramdaman ko ang paghawak ni Ma'am sa kamay ko. It's a good thing you came into his life, Denise. He is better man now, after 3 years. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. Keep safe everyone!